Mga kachika bells, good day to all of you. This is Mary Rose Amancio, but you can call me Ate Bing for short. For my background information, I am 17 years old and a senior high school student of Mayuga National High School. And now I live in Carahan, Lombok, Gindolman, Bohol. And now you are listening to Hey 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 BHING is on the air. BHING is on the air. Bing's on air. Get ready for stories beyond compare. Hello everyone, I'm Bing. Grab a coffee, get comfy, and let's dive into Forever Fractured, a beautiful friendship lost. And now, let's talk about when and how do our friendship starts. So, paano nga ba at kailan nagsimula ang pagkakaibigan namin? Ika nga nila, boy best friend are not plastic, but they will leave you when they found their princess. Ang kaibigan palang tinutukoy ko sa istoryang ito ay isang lalaki at tinatawag ng nakararami na boy best friend. Maraming humusga kapag nakikita mong napakalapit sa isa't isa ang isang babae at lalaki. Kung kaya't, bihira lang talaga na maging best friend ng isang babae ang isang lalaki. At saka kapag tinitingnan kasi ang sitwasyong ito, ay issue na kaagad. Iyan ang karanasan ko. Issue doon, issue rito. Issue sa buong barangay o paligid sa amin. Dahil sa pagkakaroon ko ng boy best friend. So mga kachika bells, matagal na kaming magkakilala simula pa lamang nung nag-aaral kami ng elementarya. Masasabi ko na isa siya sa mga childhood best friend ko. Ang pagiging pagkakaibigan namin ay nagsimula lamang sa simpleng kurutan ng grade 2 pa lamang kami. Ay, char lang yun ha. Hindi pa naman talaga kami masyadong close noon. Dahil mas malapit ako sa dalawang babae na malapit kong kaibigan na sina Jana at Emeline. Sila ang palagi kong nakakasama sa galaan at laging kasama ko sa mga kalokohan. Tuwing naglalabasan na kasi ang klase, kami ang palaging nagsasabay patungo pa uwi. At alam niyo ba na matagal kaming dadating sa aming mga bahay kasi kahit ano ang ginagawa namin sa daanan habang naglalakad kami. Minsan ay umaakyat pa kami sa puno at naglalaro. At kahit anong bagay na maisip namin gawin ay ginagawa namin habang naglalakad kami patungo sa aming bahay. So, yun, sabay kami palagi umuwi ni Jana at Emeline at hindi pa talaga kami masyadong close sa tinatawag kong boy best friend. Naging close lang kami ng boy best friend ko noong 2019, pandemic time. Modular lang pag-aaral namin noong panahong iyon dahil nga sa pandemya. Siguro naranasan naman natin ito lahat, yung pandemya, at hindi talaga ito madali para sa atin kasi maraming nahawa at nagkaroon ng sakit na COVID-19 at maraming nawala ng buhay. So dahil sa pandemya, iyon ang naging daan kung bakit kami naging malapit sa isa't isa. Bakit? Dahil sabay naming sinasagutan ang aming module kaya palagi kaming nagsasama na naging daan ng pagiging close namin sa isa't isa. Malapit na kaibigan rin kasi ang mga magulang namin, lalong-lalo na ang mama niya at mama ko. Kaya pag nagsasama ang mama niya at mama ko, ay nagkikita rin kami at nagkikwentuhan kami kasama ang tatlo niyang kapatid
at ang ate ko. Hanggang sa madalas na kaming nag-uusap at nagsasama, yung tipong na-issue kami sa amin na mayroon daw kaming relasyon at palagi na kaming pinagkakamalang magjowa. Hays nako, sa mga marites dyan, bawas-bawasan nyo naman konti ang pagiging chismosa nyo. Wala naman kasing masama na maging magkaibigan ang isang lalaki at babae. Kayo lang talaga tong may mga makikitid na utak na mapanghusga sa mga nakikita. Kung ako sa inyo, tigilan nyo na yung kakachismis nyo dahil wala kayong makukuha dyan. So, yun nga, doon nagsimula ang pagkakaibigan namin ng boy best friend ko. So, abangan nyo ang pangalawang episode at exciting na part dahil malalaman nyo kung paano nga ba nagtapos at hanggang kailan lang ang pagiging close namin sa isa't isa bilang kaibigan o nasira nga ba ang friendship namin. Abangan sa episode 2.